Dumaan kami sa mga pagsubok. Ito lang yung taon na hindi ako naging ready. Hindi ako ready na bumili ng mga gamit ng mga bata. Dati kasi may pasok pa, bumibili na ako ng gamit nila para sa pasukan na yun. Ngayon wala talaga as in. Zero talaga, wala akong naitabi sa kanila. So, 1 week before, first time na nangyari sa amin na yung engineer ni Brother Alex nagpadala sa amin ng pera. So, first time yun na hindi ako lumapit sa mga kapatid ko. Basta nagpa-pray lang ako. Pag wala. Sabi ko sa mga anak ko, wala muna ngayon. Walang bago, sabi kong ganyan. Pero hindi talaga inalaw ng Panginoon na mangyari sa amin yun. 1 week before, nagpadala ng, medyo malaki yung pinadala ng pera. Kaya, kahit paano, nakasurvive kami. At sa mga anak ko ngayon, nagtatrabaho na sila, pati si Angela. So, na-cover no, pati yung mga pambaon nila. At talaga naman na kapag yung mga dalahin natin, mga alalahanin natin, ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Hindi tayo mabibigo. Hindi hahayaan ng Panginoon na mamroblema tayo sa mga problema natin. Kundi, ang gusto ng Lord, mapanatag tayo dahil meron tayong totoong Diyos na buhay na kumikilos para sa atin. Yun ang naman ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Na kahit akala natin wala na, magtiwala lang tayo. Walang imposible sa Panginoon. Akala lang natin malaki yung problema natin. Kasi nakaharap tayo sa problema. Pero kapag ang hinarap natin ng Panginoon, yung problema pumupunta sa likuran natin. Hindi natin nakikita kung malaki ba yun o maliit. Ang mahalaga, meron tayong totoong Diyos sa ating buhay. Amen? O, yan na. Patutuwa. So, isama ka naman. Wala kasi akong cellphone, kaya nakikihiram lang ako ng tablet sa mga mababait kong anak. So, ang ating pong tema, ito na. Ay, ano ba pinipindot dito? Itong pula? Itong ba? Ay. Excited din. Pala desisyon ng pig. Noong nakaraan kasi ganun ako ng ganun eh. Tagal. Okay na? Mga kapatid, maiksi lang po ito. Siguro 5 minutes tapos na tayo. Kaya kung maaari po, humingi po ako ng panahon sa inyo na makinig po tayong mabuti. Kung meron po tayong Bible, pwede po natin buksan para malaman nyo naman na ano ba itong pinagsasabi ni Ate Dulce. Baka may hindi mga totoo to no? At saka kung pwede tayong mag-notes, okay lang po. Pwede din po kayo magtanong sa akin sa text. Pasasagot ko kay Bishop. Okay, narino po, ano dito? In Jesus' name, lagi po. Ba't pag si Pastor ba nandito, ganun lang ng ganun? Wala pa. Magti-TikTok na lang ako dito. Sige kayo. Napakinggan po ba natin nung nakaraan week yung preaching ni Pastor ba? Napakaganda po Talagang inspiring talaga lalo na sa mga kabataan. Tapos naka-play pa yun. Kitang-kita ako din. Ayaw, be. Okay. Kayo pinagkakaisa nyo.
Ay, ganun. Ah, itong ano ko may wifi, wala nga lang power. Umulan kasi kagabi. Halika, umpisa na lang po natin sa ating panalangin. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord, sa minsan pa, Panginoon, sa pagbibigay ng pribilehiyo, Panginoon, na makatayo, Panginoon, sa iyong banal na pulpito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ay yung pagsama, Panginoon, o ano man, Panginoon, interruption, Panginoon, na meron, Panginoon, sa mga signal, Lord, sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ma-ideal ko, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon. Panginoon, pare-pareho kami matuto, Panginoon. Pare-pareho kami magkaroon ng kaalaman, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat ng ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo po ako, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang ang mahayag, Panginoon. Ang kadakilaan mo lamang, Panginoon, ang siya, Panginoon, makita, Panginoon, sa bulwagang ito, Panginoon. Tinig mo ang kanilang marinig, Panginoon. Lord, ipuin mo po, Panginoon, ang aking mga labi. Buhusan mo ito, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, ng iyong dugo, Panginoon. Panginoon, lahat ng aking sasambutin, Panginoon, ay para lamang sa iyong kaluwalhatian. Wala ako, Panginoon, angkinin anuman, Panginoon, sa umaga ito. Dahil, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin, Panginoon, ng lakas na loob. Ikaw ang nagbigay sa akin ng karunungan, Panginoon, para ito, Panginoon, ay aking ipahayag, Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, sa mga oras na ito. At, Lord, mapasalamatan ka at maitaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang lahat na ito, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na ba? Ching! Okay. So, ang tema po natin ngayon ay purity through the Word of God. Matatagpuan po natin to sa aklat ng Awit 119 verse 9 to 11. So, ang ating pong title sa umagang ito, ang salita ng Diyos bilang gabay sa malinis na pamumuhay. At ang purpose po natin ay maipakita kung paano nakakatulong ang Biblia upang magkaroon ng malinis na pamumuhay at makaiwas sa pagkakasala sa Diyos. So, sa napapansin ko po sa panahon ngayon, lalo na po sa mga kabataan, medyo makaiba na sila ngayon kaysa sa kabataan noon. Katulad dun sa, kung nakita niyo po sa Facebook, yung bikers na biglang nanunto. So, nakita naman natin kung gaano siya kanipis pero ang tapang niya. Bigla siya nanunto, nanakit ng kapwa niya bikers. So, doon pa lang makikita natin na iba na ang kabataan ngayon. Hindi katulad noon. Pero hindi lahat. Alam ko naman marami pa rin mga kabataan na talagang hinubog sa maayos na pagpapalaki, sa maayos na pakikitungo sa kapwa. Dahil yung iba naman talaga, makikitaan mo talaga na may mali sa kanilang buhay, no? So, ang kabataan ngayon, na higit na dapat natin bigyan ng kaukulang pansin at panahon sa kanilang pagiging fragile. Yun sinasabi nga ni Pastor Val na napaka-vulnerable ng mga kabataan ngayon. Mabilis silang ma-stress throughout their failure. Lalo na pag discouragement, sa kanilang bad relationship, sa magulang, sa barkada, their uncomfortable situation, at lalo na doon sa mga failure na accomplishment nila. So, mabilis silang may stress, mabilis silang panghinaan ng loob. Ayun. Ito na po. Nawala uli. Yan. Yan po yung ating tema, purity
through the Word of God. Kasi ito po yung ating title, ang salita ng Diyos bilang gabay sa malinis na pamumuhay. At ang purpose po natin ay maipakita kung paano nakakatulong ang Biblia upang magkaroon ng malinis na pamumuhay at makaiwas sa pagkakasala sa Diyos. So, naniniwala po ba kayo na meron tayong magandang kahihinatnan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos? Naniniwala po tayo, no? So, balikan ko lang po yung minsan nangyari sa akin nasa Malabon pa kami. Pupunta po ako ng Malabon Bayan. So, sinerge ko po itong pangyayari na to. Kasi baka mamaya magkamali ako eh. So, sinerge ko siya. Nangyari siya bago mag-pandemic, 2020. Pupunta pa ako ng bayan nun. So, malapit na ako sa City Hall na ang traffic. Tapos, ang dami nagsisigawan. Wag yan, ganyan. Sumisigaw sila ng gano'n. Mahulog, mga gano'n. Sumisigaw sila ng gano'n. So, napagkaalaman ko na doon pala sa tuktok ng City Hall, meron palang estudyanteng nakatayo doon at nagbabalak siyang tumalon. So, dahil nga traffic, biglang, boom, may gumanon. Talagang naramdaman namin kasi malapit kami doon sa, iikot kasing ganun yung sasakyan eh. So, parang naramdaman namin yung gumalabog. Meron palang, grade 12 student na tumalon talaga mula sa building ng Malabon City Hall. So, dahil sa mga maraming marites, so, ang kanilang haka-haka doon, yung bata daw na yun ay nagpakamatay dahil sa kasawian sa pag-ibig. So, mga kabataan, kasawian lang yun sa pag-ibig, wala pong pamilya yun. Si Pastor ba, tinignagan si Pa. Mababa lang naman yung complex. So, dahil lang siya sa kabiguan sa pag-ibig, nakaranas siya ng gano'n. So, nakakalungkot na may mga kabataan na dahil sa sobrang mapusok nila, akala nila lahat ng bagay madali na. Akala nila lahat ng bagay kaya nilang gawin. Tapos kapag hindi nila nagawa, doon sila nakakaranas sa parang wala nang buhay. Hindi ko kaya. No? Siguro kung meron lang isang taong matapang na ipinahayag ang salita ng Lord, malamang nagkaroon siya ng kaliwanagan mula doon sa madilim niyang mundo na yun. So, ito yung encouragement sa atin, sa ating mananampalataya, na mag-share tayo ng salita ng Lord. No? Kahit sa akala natin hindi naman kailangan, akala natin na okay naman itong batang to, pero deep inside, meron silang dinaramdam. So, gano'n ang mga kabataan noon ngayon Kasi dati kami noon, uso sa amin yung sa labas ng bahay, pipingutin ka. O sa labas ng bahay, papaluin ka ng hangin, ganyan. So, ngayon hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng sigawan ang bata na maraming makakarinig kasi ando doon agad yung mapapahiya sila. Pero kami nung time namin, kapag napapahiya kami, mas nagkakaroon kami ng kaalaman sa isip namin na hindi na namin gagawin ito. Pag napingot ka sa labas, kinabukasan hindi mo na ulitin na mapingot ka ulit. Magbabago ka talaga Pero ngayon, iba yung kabataan. Good morning po, Bishop. Good morning, Sister Presi. Pero ngayon, iba yung mga kabataan. Untouchable na sila. Hindi mo pwedeng pagalitan, hindi mo pwedeng sigawan. No, nakakaramdam agad sila ng kakaiba sa kanilang puso. So, kaya ako binabanggit ito dahil ito yung tatalakayin natin, no? May kinalaman dito yung tatalakayin natin. Ito ba yung nasa gitna lang?
Ayun. So, ito po. Kung meron po tayo mga Biblia, buksan po natin ang Biblia sa awit 119, 9-11. Sabi po dito sa verse 9, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Verse 10, I seek you in all my heart. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang kalinisan ng pamumuhay at pag-iwas sa kasalanan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-aaral at patuloy na paglapit sa Diyos. Yung pananalig natin sa salita ng Diyos at pagtitiwala sa gawa ng Diyos. Ito yung tamang gabay upang maipakita natin na at maitama natin ang ating mga maling landas at huwag matem sa gawa ng kasalanan. So, ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay ng malinis. Walang ano. Naghahanap ako na nakaputi. So, bigyan ko lang po kayo ng illustration. Yung damit po na puti, kunyari ako nakasuot ako ng puti, pwede po bang manatili na malinis yung damit kong puti kung ako ay magtratrabaho sa lugar na madumi, maalikabok? Sa tingin niyo kung ba mananatiling malinis yung damit ko? Hindi, di ba? So, pwede natin itong gamitin sa ating buhay. No? Hindi natin mapapanatiling malinis ang buhay natin sa mundo na punong-puno ng tukso. Sa mundo na punong-puno ng pagkakamali, hindi natin mapapanatiling malinis ang buhay natin. Dahil tayo, likas sa atin ang magkasala. Likas sa atin ang gumawa ng mali. Lalo na kapag malayo tayo sa Panginoon. Kapag malayo tayo sa salita ng Panginoon. So, dito sa ating pag-aaralan ngayon, dito natin malalaman, dito tayo kukuha ng aral upang magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay. Ito, mga aral na ating matututunan. Number 1 po, yung ang tanong at sagot sa malinis na pamumuhay. So, paano mapapanatiling malinis ang isang kabataan ng kanyang landas? Sabi ko nga yung katulad ng ikinuwento ko kanina, hindi natin mapapanatiling malinis ang ating buhay hanggat nandito tayo sa mundo na punong-puno ng tukso. Kahit gusto natin maging malinis, kung lumalapit yung tukso sa atin, ang hirap baliwalain, di ba? Lalo na kunyari ang tukso sa iyo yung gustong-gusto mo. Example, pera, ganyan. Gadget, na gustong-gusto natin. So, madali tayo matukso. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mapapanatili natin malinis ang ating pamumuhay. So, ano lang naman po ang kailangan natin? Kailangan natin na malinaw na dedikasyon. Yung alam natin yung ginagawa natin at willing tayong gawin ito. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing panglinis sa ating kaisipan at kilos na marumi. No? Panlinis daw yung salita ng Lord. Minsan nga air freshener din yan para nagiging mabangong samyo tayo. Hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga tao malapit sa atin. Nakakaya tayo na, parang ang sarap pumunta doon sa pinupuntahan nitong kapatid ko na to. No? Nagkakaroon tayo ng panghikayat sa kanila. Hindi sapat na alam natin ang tama. Dapat ginagawa natin ang alam natin tama. Kapag alam natin ang tama, alam din natin ang mali. Diba? At kapag alam natin mali, hindi natin ginagawa. Kunyari, alam mo pumatay, hindi ka papatay. Alam mo magnakaw, hindi ka papatay. Pero yung alam nating tama, minsan hindi natin nagagawa.
Alam natin tamang manalangin, hindi natin nagagawa. Alam natin tamang magbasa ng Biblia, pero hindi natin ginagawa. Alam natin dapat tayong dumalo sa gawain, hindi natin ginagawa. Aray, di ba? So, alam natin na ginagawa natin, pero hindi natin ginagawa. Magandang alam natin ang ginagawa natin at ginagawa natin ang tama. So, meron pa ba? Ay, wala pa. So, paano natin mapapanatiling malinis ang ating pamumuhay? Lalo na sa kabataan. Ito ay isang malaking hamon sa kabataan laban sa mga tukso sa kanilang kahinaan. Ang tanging paraan para maging malinis ang buhay ay ang paggabay ng Biblia sa bawat desisyon nila sa buhay. So, kailangan sa mga kabataan, meron silang matibay na desisyon sa buhay nila na nakaangkla sa salita ng Lord. Diba? Sabi po dito sa awit 37, 3-7, wait lang po. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manaang kaligtas sa lupain. Kailangan mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya itinaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyaga maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan umunlad sila. So, ito yung dapat natin gawin para mapanatiling malinis ang ating pamumuhay. Ano ba to? To, number 1, umasa sa Diyos. Wala tayong ibang aasahan kundi ang Panginoon. Wala tayong ibang pagkukunan ng lakas ng loob kundi ang Panginoon. Dahil kung tayo ay may problema, tas lamapit tayo sa kapwa natin may problema, sa palagay niyo ba matutulungan tayo? Sa Panginoon, kapag lumapit tayo, hindi tayo mabibigo. Sabi ko nga kanina, yung aking testimony, na kahit wala akong nakikitang bagay na pwedeng magbigay sa akin, may dumating. Bakit? Kasi alam ko hindi ko kaya, Lord. Sabi ko hindi ko kaya eh. Magsisimula na ang klase pero wala pa rin kami. So, umasa sa Diyos. Ay, kasama. Number 2, nag-aanap ng kaligayahan sa Diyos. So, lalo na sa mga kabataan na kinuwento kanina ng taga Malabon, hindi natin mahahanap ang tunay na kaligayahan kung hindi sa Panginoon natin ito matatagpuan. Yung kaligayahan na makikita natin dito, temporal lang yan. Hindi yan pangmatagalan. Ang ibibigay ng Diyos sa atin na kaligayahan, pang walang hanggan. Na kahit mamatay na tayo, maligaya pa rin tayo sa piling ng Panginoon. Number 3, itinatalaga ang sarili sa Diyos. So, taas nga ang kamay ng mga kabataan dito. Yan. Yung mga dating naging kabataan. So, taas ang kamay ng itinatalaga ang sarili sa Panginoon. Ano? Ayun, salamat po. Mga kabataan na nagtalaga ng sarili sa Panginoon, taas ang Supiyo. Taas ang kamay ng mga kabataan na nagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Alam, huwag kayo ayaw niyo magtaas. So, number 4, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pinakamagandang pagtitiwala ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Dahil kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi nasasayang yan. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Lahat ng hinihiling natin, ibinibigay ng Panginoon. Kahit yung hindi natin hinihiling, ibinibigay niya. Pero meron tayong hinihiling na hindi binibigay ng Panginoon, hindi ibig sabihin dahil madamot siya. Kundi dahil alam ng Lord na hindi natin ito ikabubuti. Wala tayong hihilingin na hindi niya ibibigay.
So, ito po yung number 2 natin. 3 lang po ito. So, madali lang po tayo matapos, kaya sabihin mo sa kapatid mo, 5 minuto lang to, pagtsagaan na natin. So, number 2, may buong puso nagnanais na sambahin ng Diyos. Sabi dito sa verse 10, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong ahayang sa utos mo ay sumuway. Ang pagsunod ay hindi dapat sa pilitan. Ito ay nagmumula sa pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Humihingi ng tulong na huwag hayaang maligaw ng landas. Nangangailangan nito ng sinserong paghangad na mapalapit sa Diyos. Panalangin na hindi maligaw at sumuway sa kanyang kalooban. So, sa verse na ito, nangangailangan to ng seryosong paghahangad na mapalapit sa Panginoon. Kung nagnanais kang sambahin ng Panginoon, hindi mo siya masasamba sa puso mo ng tunay kapag hindi sincere ang paglapit mo sa Lord. Tatalbog lang yung ating panalangin, tatalbog lang yung ating pag-aawitan. Dahil hindi ka naman sincere. Umaawit ka lang kasi nakikisabay ka lang. Pero kapag sincere yung ating pagpupuri sa Panginoon, nararamdaman natin yung presensya ng Panginoon. Meron tayong kakaibang mararamdaman sa puso natin. Ang salita ng Diyos ay gabay sa ating buhay. Nililinis natin ang ating daan at pinoprotektahan niya ang ating sarili mula sa kasalanan. Dapat natin pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw at isabuhay natin ito So, ang taong nagmamahal, gumagawa siya ng paraan para mabigyan kasiyahan ang kanyang minamahal. So, dapat ganun din ang approach natin sa Panginoon. Kung tunay natin minamahal ang Panginoon, ibigay natin yung the best sa Panginoon. Kung umaawit tayo, ibigay natin yung the best sa Panginoon. Kasi gusto nating maramdaman na mahal natin ang Panginoon. Naalala ko yung sinabi ni Lelen kanina. Walang problema sa Lord kapag madumi yung puso natin. Ano ang problema doon? Ang problema doon ikaw na ayaw mong isurrender sa Panginoon ng marumi mong puso. So, sa Lord walang problema yan. Ikaw na tao na may maruming puso, problema mo yan kung hindi mo isusurrender sa Panginoon. So, tama. Tayo kasi talaga ang pipili. Kung gusto mo na maayos sa pamumuhay, surrender ka sa Lord. Kung ayaw mo surrender, magtiyaga ka sa ganyang buhay mo. Punong-puno ng gulo, walang katahimikan, walang kapayapaan. Pero kapag surrender ka sa Panginoon, may problema man, hindi ka hirap na hirap. May pagsubok lang, may pagsubok man, na andyan dyan ang Panginoon para gabayan tayo. Bato. Ito po. Sabi po sa Deuteronomio 6:4-9, pakinggan mo, o Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga haba ng pintuan na inyong bahay at mga tarangkahan. So, ang daming lugar
Bakit ang daming kailangang paglagyan ng salita ng Panginoon? Ay, ito'y para makita natin na ang salita ng Lord ay sa lahat ng lugar na pwede natin puntahan. Dahil habang nakikita natin ang salita ng Lord, nalalayo tayo sa kasalanan. Nawawalan tayo ng panahon gumawa ng kasalanan dahil nakatuon tayo sa salita ng Panginoon. Nawawalan tayo ng panahon gumawa ng mali dahil ang nakikita natin na mga nakasulat ay puro magagandang salita ng Panginoon. So, makakagawa pa ba tayo ng kasalanan kung ang nakapaligid sa atin ay salita ng Panginoon? Parang mahirap na yun, di ba? Pera na lang kung talagang choice mong magkasala kahit napapaligiran ka ng salita ng Panginoon. Ano pa po? Ito. Sa Colossians 3:16-17, sabi po yan, ang salita ni Kristo ay hayanin yung lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin at sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. At upang hindi maligaw at magkasala, hingin natin sa Diyos ang kanyang patnubay. So manatili tayo sa salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw o magkasala sa Kanya. Kapag kasama natin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, walang kulang sa atin na magkasala. Naalala niyo si Judas? Lumayo si Judas sa Panginoon. Kasi ang Lord yung time na yun, pumunta siya ng Gethsemane para manalangin. So wala ang Panginoon. Wala ang Panginoon sa tabi ni Judas. Kaya ito si Judas, pumunta siya sa mga pare para ipagbili ang Panginoon. So nakikita natin na kapag tayo malayo sa Panginoon, ang mapit ng kasalanan sa atin. So kapag tayo malayo sa presensya ng Panginoon, ang dami natin nagagawang kamalian. Maaari tayong makagawa na isang malaking kasalanan kapag hindi natin inisip ang Panginoon sa buhay natin. Masasaktan ko ang Lord. Paano mo gagawin ito? Pero kapag malayo tayo sa Panginoon, maaaring mangyari sa atin na magkasala sa Kanya. Sabi po sa Santiago 1:21-22, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, ipinapakita dito na dapat na nagpapasakop tayo sa Panginoon. Humihingi tayo ng tulong dahil alam natin na tayo ay madaling lapitan ng tukso. Kung sa sarili lamang natin lakas tayo umaasa. Hindi tayo malakas kapag wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo malakas kapag malayo ang Panginoon sa atin. Madali tayong ibagsak ng mga problema. Yung iba nga, wala lang may saing, nakakalimutan din mga narinig na aral mula sa Panginoon. So, madali tayong ibagsak ng problema kapag malayo tayo sa Panginoon. Paano pa tayo magiging karapat-dapat sa Lord? Kung sa sandaling iwan niya tayo, hindi na natin malaman ang gagawin natin. Ang salita ng Diyos ay gamitin natin bilang sandata, bilang kasangkapan para maging matatag tayo sa buhay dito sa mundo. Maraming pagsubok, maraming tukso. Wala tayong pananggalang sa mga yan. Ang meron tayo, salita ng Lord. Kung meron tayo ng salita ng Lord, para magpatuloy tayong mamuhay ng malinis. Magawa nating
tatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi laging nandito si pastor, si bishop, pastor Val, hindi sila laging narito para bantayan tayo. Pagdating natin sa bahay, tayo na lang ang meron tayo. At ang natitira natin pananampalataya sa Panginoon. Kung ang pananampalataya natin maliit, akala mo maliit lang yan, pero kaya niyang tanggalin ang mga pagsubok na meron ka sa buhay mo. Basta yung maliit na pananampalataya na yun, genuine, totoo talaga. No? Pero kung tayo na lang, pag nandito tayo sa church, banal-banalan, paglabas, wala na, balik na sa dating gawain. Wala tayong tibay na aasahan sa sarili natin. Wala tayong maaasahan tatag sa sarili natin. Dahil tayo na lang Tapos hindi pa tayo sinisiri sa ginagawa natin. Hindi pa tayo talagang pure na lumalapit sa Panginoon. So, kailangan natin ang salita ng Lord para mamuhay ng malinis sa mundong ito. So, number 3, pagtatago ng salita ng Diyos sa puso. Ang banal mong kautusan sa puso mo iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay sandata natin upang hindi tayo magkasala. Mabisa itong paraan laban sa mga makabundong tukso na nakapaligid sa atin. Ang pag-aaral at pag-iingat ng salita ng Lord sa ating puso ang magsisilbi natin protection sa araw ng tukso. No? Kapag tinutukso tayo, dapat meron tayong salita ng Lord na isasalag para hindi tayo lamunin ng sistema. So, sabi po sa mga ngaral 12:1-3, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli sa sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Ang talatang ito ay isang panawagan na kilalanin at paglingkuran natin ang Diyos habang tayo ay bata pa, habang tayo ay malakas pa. Nagpapaalala ng mag-ungkol ng panahon sa Diyos bago dumating ang ating pag-alis sa mundong ito. So, kung tayo sa panahon na yun ay malakas pa, ibigay natin sa Panginoon yung lakas natin bago tayo manghina. Kung malinaw pa ang ating mga paningin, magbasa tayo ng Biblia. Darating ang panahon hindi na natin mababasa yan dahil nang lalabo na ating mga mata. Kung tayo ay malinaw pa ang ating pandinig, makinig tayo ng mga nangangaral ng salita ng Lord. Dahil darating ang araw, wala na tayong maririnig dahil matanda na tayo. Kung tayo ay malalakas pa, kaya pa nating itaas ang ating mga kamay para papulihan ng Panginoon. Gawin na natin ngayon. Dahil darating ang panahon, mamimina na tayo. Hindi na natin magagawang papulihan ng Panginoon. Kaya itong talatang ito, gawin na natin ngayon ang the best natin. Ipakita natin sa Lord yung the best natin. Dahil darating ang panahon, hindi na natin yung magagawa. Hindi na natin mapapapulihan ng Panginoon. So, sa ating pagpupuli, sa ating pagkilala sa Panginoon, yan yung nagiging daan para magkaroon tayo ng pamumuhay. Kung yan nagawa natin sa panahon ng ating kabataan, kalakasan pa, pagdating natin sa pagtanda natin, alam ng Lord, ito yung daan na tinatahak natin. At yan ang pupuntahan natin. Bakit? Binigay natin lahat sa Panginoon.
Ipinagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Hindi tayo nanghinayang na gamitin ang lakas natin sa Panginoon. Dahil pagdating ng pag-alis natin sa mundo ito, ang Panginoon pa rin ang sasalubong sa atin sa langit. So, sabi po dito sa unang Timoteo 4:12, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. So, lalo na sa mga kabataan ngayon, yung tema kasi natin para sa inyo talaga no? Para magkaroon kayo ng malinis na pamumuhay. Huwag mong hayaan na hamakin ang inyong kabataan. Na lahat naman tayo may Panginoon. Bata, matanda, kilala natin ang Panginoon natin. So kapag mayroon tayo sinesyonan ng ang bata nito, baka mamaya hindi totoo mga pinagsasabi natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil ikaw ang Diyos at ang Diyos ang nakakakilala sa kaya mong gawin. No? Ang mahalaga, maipakita natin ang ating mabuting pamumuhay, malinis na pamumuhay, tamang pamumuhay na kasama ng Panginoon. Yun ang mahalagang makita sa atin Akala lang, kabataan lang yan. Umaatin lang yan sa church kasi pasayaw-sayaw, ganyan. Pero hindi nila alam, meron kayong mas malalim na kaugnayan sa Panginoon. At yun ang mahalaga. Dahil ang gusto ng Lord, totoo yung lumalapit sa Kanya. Hindi kailangan ng si Timoteo ang nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga ang edad para maglingkod sa Panginoon. Ito po, 2 Timothy, sabi po dito, kaya nga iwasan mo ang masasamang hiling na ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. So, beware tayo mga kabataan. Kapag ang kasama natin, nakikita natin na palihis ng daan, alam na natin yan. Either na tayo ang magtuwid sa Kanya, huwag na natin hayaan na tayo pa yung sumama sa Kanya. So, gamitin natin yung pagiging Kristiyano natin, lalo na sa mga kabataan. Kayo ang susunod na legacy ng Panginoon. Diba yung mga pumunta nung nakaraang May 1? Kayo ang magpapatuloy ng legacy ng Panginoon. Huwag nyo hayaan na maagaw kayo ng sanlibutan. Magpatuloy kayo sa gawain ng Panginoon. Kayo ang inaasahan ng Panginoon na magpapatuloy ng kanyang legacy. So, sabi po dito, dapat ngayon palang mag-ayos na tayo ng ating mga puso. Kung ano ang laman ng puso natin, yun yung inilalabas ng pamumuhay natin. Totoo po yun. Hindi natin pwedeng dayaan ng Panginoon. Hindi pwedeng okay tayo dito. Dapat paglabas natin, okay pa rin tayo. No? Dahil kapag okay tayo dito, paglabas hindi okay, dinadaya mo ang sarili mo, hindi ang Lord. Hindi natin madadaya ang Lord. Maaaring hindi tayo makita ng kapwa nating Kristiyano sa tunay na buhay natin. Pero ang Lord, hayag na hayag tayo. Mag-ayos tayo sa Panginoon. Hindi na, ang puso natin ang may sensitibong parte na ating katawan, ang puso. Dahil sa puso, diyan nakatanim yung mga magaganda at mga pangit na ating mga karanasan. Sa puso natin at ang puso natin, diyan nagmumula ang pangit at masasamang pag-uugali. So kapag ang puso natin, ang laman ay puro salita ng Lord, sa tingin mo ba gagawa ka ng pangit? Maglalabas ka ba ng ugaling pangit kapag ang puso mo ay puno-puno ng salita ng Panginoon? Siyempre hindi. Dahil kung ano ang laman ng puso natin, yun ang ilalabas ng ating pamumuhay. So, bakit sinasabi na
itanim natin sa puso ang salita ng Lord at hindi sa isip. So, madalas natin marinig na ang isip kasi nakakalimot, ang puso hindi. So, remember nang si Jesus Christ ay tuksuhin sa ilang, no? Ang lagi niyang sinasabi, nasusulat, nasusulat, nasusulat. So, punong-puno ang Panginoon ng mga salita ng Diyos sa kanyang puso. Yun yung kanyang pansalag. So tayo man, mga kapatid, kapag may tukso sa buhay natin, kung ang puso natin ang naman ito ay salita ng Lord, magagamit din natin ito. Kunyari, nasa kainitan ka ng pagpapasting. Nangyari kasi sa akin yan eh. Nagpapasting ako. Inalok ako ng ate ko ng pagkain. Sabi ko, kasi nakapasting ako. Sabi niya, o sige, dyan ka, kakain ako sa harapan ko. Tignan ko kung sino magutom sa atin. Ginanon niya ako. So parang medyo, sabi ko, ba't kaya ganito yung kapatid ko? So, hindi ko masabi sa kanya, alam ko sa sarili ko na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. So, hindi ko sinabi sa kanya yun. Kasi alam kong masasaktan siya. Alam kong masakit, alam kong masasaktan siya. Hindi ko sinabi, ang sabi ko lang sa kanya, teka ako, nakakilala ka naman sa Panginoon. Alam mo ang tama. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Maraming tukso na darating sa buhay natin. Minsan tutuksuhin yung ating pananampalataya. Tutuksuhin yung ating buhay. Tutuksuhin yung buhay natin kung bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Maraming hahadlang sa ginagawa natin. Ako po sa totoo lang, gusto ko talagang dumalo sa mga gawain. Kaya nahahadlangan po ako ng pag-aalaga sa magulang ko. Kung kailang panis na ako, tsaka gumagawa siya ng mga bagay na hindi maganda, kaya napipigilan ako. So, hindi naman ako makapag-text dahil hintayin ko pa si Jelay umuwi para lamang magkaroon ako ng cellphone. So, nahihirapan ako, nagkakaroon ng hadlang doon sa ginagawa ko. Hinahadlangan talaga ako ng kaaway para hindi ko magawa ang gawain na dapat kong gawin. So, the best na ginagawa ko, hindi ako nakakalimot magbasa. Dahil kapag hindi ko ginawa yun, magbasa at manalangin, baka makita niyo ako sa labas, gumaganyan. Nasilahan na ang ulo, no? So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng paraan para masettle ko itong gawain na to. Para makadalo ko sa gawain mo. At the same time, may magbabantay sa magulang ko. So, naniniwala ako na sasagutin ako ng chinat ko na sana tulungan niya ako na magpatuloy. Gamitin siya ng Lord na katuwang ko sa magulang ko para ako naman ay makapagpatuloy sa gawain ng Panginoon. At alam kong gagawin ng Lord yan. Dahil hindi hahayaan ng Lord na hindi mangyari ang kagustuhan niya para sa atin. So, bakit ka? Meron pa ba? Ay, wala na ata. Ito. Ay, wala. Mamaya pa pala yan. Balik ko muna. Ayan. So, sa mga napag-aralan po natin, ito po ay may malaking factor sa ating buhay para hindi tayo malapit sa pagkakasala. So, iniiwasan po natin magkasala. Iniiwasan natin na hindi tayo gumawa ng mabuti. Dahil ang gusto natin maging pure. Maging purity yung puso natin sa pagharap sa Panginoon. At ang mga tinalakay natin dyan, nagpapatunay na ang salita ng Diyos ang tanging gabay para magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay at malayo tayo sa pagkakasala. So sa Bible po, marami pong mga tao ang nagtagumpay dahil sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon.
So, isa-isahin po natin, 4 lang po ito. Ito, mga kabataan sa Biblia na nagtagumpay dahil sa pagtitiwala sa Diyos. Una po, si Jose. Naging tapat sa Diyos sa gitna ng tukso. So, alam naman natin na si Jose, na nang maging alipin siya sa Egypto, nabiyayaan siya ng hari na pagtiwalaan siya, no? Pinagtiwalaan siya ng Parao na maging katuwang niya sa kanyang kaharian. So, hindi hinayaan ni Jose na magkasala siya sa Panginoon sa pamamagitan ng asawa ng hari, nang tuksohin siya. Hindi niya hinayaan na matukso siya dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Pinagtiwalaan niya ang kilos ng Panginoon. Malaki ang pagtitiwala ng hari sa kanya, kaya hindi niya hahayaan na masira ang pagtitiwala na yun dahil lamang sa pagtukso sa kanya. Pangalawa, si Daniel po, nanindigan sa kanyang pananampalataya sa Diyos nang iwanan niya po si Catherine Bernardo. Ay, hindi po ba? So, hindi po yung si Daniel, ibang Daniel pala to. So, si Daniel po, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Noong dinala siya sa Babylonia, tumanggi siyang kumain sa pagkain ng hari. Dahil pinili niyang manatiling tapat sa mga utos ng Diyos. So, yung buong taon, 3 taon, ata yun, na wala siyang ibang kinain kundi gulay, isda. Hindi niya kinakain yung masasarap na inahain sa kanila na pagkain din ng hari. So, naisip ko nga si Jana tatagal kaya si Jana ng 3 taon? Kung puro gulay lang ang kakainin, maninindigan kaya si Jana sa pananampalataya niya. 3 taon yun, Jana, no? So, pangatlo po, si David. Ang matapang at may malaking pagtitiwala sa Diyos. So, alam naman po natin na nung kabataan po ni David, tinalo niya si Goliath. Yung higanting si Goliath, gamit lamang ang tirador. Dahil sa kanyang matinding pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon. So, bago po tinalo ni David si David po ay isang pastor. So, na-train siya sa pagpatay ng mga leon kapag sinasalakay yung kanyang mga tupa. Hanggang sa dumating ang time na inaalimpusta ng mga Pilisteo ang Israel at ang kalaban ang kanilang ilalaban ay si Goliath. So, hindi hinayaan ni David na alimpustahin ng Israel, na bayan ng Panginoon. So, siya yung lumabang kay Goliath. So, sa panahon natin ngayon, may mga Goliath pa rin po tayo sa ating mga buhay. At kahit gaano kalaki yung Goliath na yan na meron tayo, kapag meron tayong malaking pagtitiwala sa Panginoon, hindi na natin kailangan gumamit ng tirador. Ang kailangan lang natin lumuhod sa Panginoon, matatalo na natin yung Goliath na yan, kahit gaano pa yung kalaki. At pangapat po ay si Timoteo, ang batang pinuno ng simbahan. So, sa kabila ng kanyang batang edad, pinagkatiwalaan si Timoteo ni Apostol Pablo na manuno sa mga Kristiyano dahil sa kanyang malinis na pamumuhay. So, si Timoteo, kahit bata pa siya, kinakitaan na siya ng malinis na pamumuhay at nakita ni Apostol na pwede niya itong gamitin para magpahayag ng salita ng Lord, para maging katuwang niya sa pagpapahayag ng salita ng Lord. Kaya yung mga kabataan dyan, akala nyo ba hanggang pag-attend na kayo ng church? So, meron po kayong gampanin sa ating pananambahang ito. Meron tayong gampanin sa Panginoon. Yun ay maging katulad ni Timoteo na magpahayag ng salita ng Lord sa ating buhay. So, medyo ano na rin.
So yan po yung apat lang po yung kinaya ko na ipakita sa inyo na yung mga kabataan na yan ay nagtagumpay dahil sa kanilang pananalig sa Panginoon. Meron silang nagpakita sila ng malinis na pamumuhay dahil ginamit nila ang salita ng Lord bilang daan upang maging malinis sa kanilang pamumuhay. Walang imposible sa Panginoon kapag hinayaan natin ang Lord ang patuloy na gumabay sa atin. So, yung mga tinalakay po natin, ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang salita ng Lord. Sabi ko kanina dun sa purpose natin, ang purpose natin ay kung paano makakatulong ang salita ng Lord para magkaroon tayo ng malinis na pamumuhay. So, mahalaga ang salita ng Lord, lalo na sa ating mananampalataya. Ang pagbabasa, pagninilay, at pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay mahalaga upang ating espiritual na paglago at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So, ito po yung ating conclusion. Ang paglilinis ng ating daan ay hindi isang madaling gawain. Ito ay nangangailangan ng pagsisikap, pagtitiyaga, at pananampalataya. Ngunit sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang maging gabay natin sa ating paglalakbay. Hayaan natin linisin ang ating mga daan sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsunod sa salita ng Diyos, ng pagdarasal at pagtitiwala sa Kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng isang malinis at matuwid na buhay na kalugod-lugod sa Diyos na ating Panginoon. Amen. So magandang tanghali po sa inyo mga kapatid. Yan po ang ating conclusion. Tinatawagan ko na po si Bishop para po sa pagbubukas ng kanyang opinion. Magandang umaga po. Nandyan po ba kayo? Yung iba wala eh. Ano nangyari? Anong ganap? Na-rapture? Na-enjoy akong makinig ng mga mensahe. Mas masarap pala nakikinig lang eh, kaysa yung nagpe-preach. No? Ayan, ang tema po natin ay purity through the word. Pag sinabi pong purity, hindi po nangangahulugang hindi na kayo magkakasala. Okay? So, liliwanagin ko lang po. Tatlong bagay ang gusto ko pong makita po natin dyan. Una is the problem. Di ba mahilig naman kayong mag-entertain ng problem? Yung pagising nyo pa lang sa umaga, problema agad ang hinahanap nyo kaysa presensya. Problema. No? Parang ang daling hanapin ng problema kaysa presensya. Andyan pa ba kayo? May kausap po ba ako? Alin ho madaling hanapin? Problema, presensya. O pera. Tatlong P yun. Problema, presensya, pera. Anong gusto nyong hanapin sa umaga? Presensya. Gusto ba talaga natin? Ang pagiging pure, sabi doon, how can a young man keep his way pure? Hindi po ito nangangahulugang willpower. No? Hindi po ito nangangahulugang gusto mo lang. Meron pong mga standard ang Biblia na dapat po nating i-align ang buhay natin doon sa mga standards ng salita ng Diyos. That's why it is very important for us to align our heart. Wag na yung will, heart na lang muna. To align our heart with what the Word says. Mahirap po yun. Kaya nga ang tanong is, how? Okay? So, meron pa ho akong 30 minuto para nag-quiz na rin ako nun. Kasi dapat 12 tapos na po tayo. Pero nais ko pong dalhin muna kayo bilang pagdaragdag na rin sa book of Ecclesiastes. Sa aklat po ng pahayag, doon sa ikahuling kabanata sa 12. Doon po tayo magsisimula kundo sa
panghuli, doon po tayo magsisimula. Sabi nga ng isang nabasa ko, if you want to have a new idea, fresh, new, good ideas, read old books. No? Read old books. Sa Tagalog, hindi ka makakaparoon sa iyong paroroonan kung hindi ka lilingon sa pinanggalingan mo. So your past, not exactly your bad experience, your past is something that is, we consider a bridge to the present and further along to the future. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Okay, tanungin ko po kayo mga kapatid, kahit na doon sa pinakamatanda na, ano ang pinakamasayang sandali ng buhay nyo na naalala ninyo nung kayo ay bata pa? Ay, wala akong kausap. Wala silang maalala. Walang kabataang pinagdaanan. Ha? O ang naalala nyo lang yung paano kayo paluin, paano kayo utusan, paano kayo bulyawan, paano kayo gutumin, paano kayong pahirapan ng mga magulang ninyo at kung sino-sino, baka yun ang naalala ninyo. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, remember your Creator. Sa personahe, ang aalalahanin po natin, doon po nakahints ang lahat ng magaganap sa atin pong buhay simula sa atin pong pagkabata. Diyos talaga. Diyos talaga. Kaya kung babasahin po natin, sa Tagalog sabi doon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo. Sino ba ang may lalang sa inyo? Ang sagot, ang tatay at nanay ko. Okay, so maganda sagot naman yon. Sige, bigyan natin ng punto. Sa mga kaarawan ng iyong kabataan. O, yan, hindi yung birthday, yung kaarawan. Okay? Ang kaarawan ay ang sa bawat sandali na dumadaan sa inyong buhay. Na yung araw na yon ay hindi lamang po sasabihin natin, ay matatapos na naman ang araw na ito. Bukas gano'n na naman. So ang sabi po doon, alalahanin. Okay? Eh ang kaso, eto sa iyo, sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Now, nung sinasabi ko to kay Pastor Val, sabi ko, basahin mo lahat. Hindi ko buong 119. Ang sinabi ko lang basahin niya dapat 1 to 20. Eh, binasa na niyang lahat. So, okay na rin. So much the better. No? Kasi pumasok na sa multi-teams eh. Kaya nung makita ko doon sa upload, Psalm 50 ang nakalagay. Okay? Repentive prayer kasi yung Psalm 50. Ano yon? Ang konteksto po noon nung mahulog siya sa kasalanan kay Bathsheba. Okay? Pero naka-align pa rin naman sa purity. Sabi daw, tuloy ko lang po. Sa iyong kabataan, bago dumating ang masamang araw. So sinabi na po ng Biblia, meron talagang masama. Hindi lang tao, pati araw. Baka ang tinitignan po natin ng masama tao, hindi po. Kaya nga sabi ng Ephesians, redeem, sabi doon, each day. Anong sabi doon sa Tagalog? Ano ba yung redeem sa Tagalog? Hindi naman tubusin. O sige, sabihin natin, tubusin natin ang bawat araw sapagkat the days are evil. Not men. Days are evil. Eh? Hindi mo pabuti ang mundo. Huwag na kayong umasang bubuti ang mundo. Kaya
Kaya nga babaguhin ng Diyos ang mundo dahil hindi nga mabuti. Kaya huwag na kayong umasa. Naku, balang araw bubuti. Hindi ha! Baka habang hinihintay nyo, kayo pasama na rin ang pasama. Ay, hindi ako galit. Mga, plural po yan. Mga masamang araw. At ang mga taon, o yan na, araw, taon, ay lumapit. Ibig sabihin, tatanda ka rin. No? Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. So the best way to enjoy your youth is of course to remember the Creator. Kasi marami nakapaloob doon sa remembering, not just reminiscing. Remembering from the time past, from the day one na ginawa ng Panginoon ang kalikasan, how good and faithful God when He created everything. You have to remember that. Why? Because when He created everything, He put order in all His creation. Now, if the creation was put in order, then you must too be put in order. But God will not intervene. Hindi ka pakikialaman ng Diyos para iayos mo ang buhay mo. You have to willingly, voluntary resignation, you submit your whole life to the overhauling of God. Kala nyo makina lang ino-overhaul? Ang makina madaling i-overhaul. Ang tao hindi. Kasi nagsa-self-destruct siya. Ano ang ibig sabihin ng self-destruction? Ikaw mismo ang sumisira sa buhay mo. And the only thing that you're still alive is because God is faithful even if you are unfaithful. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Sí, señor. A, B, C, D. Pumunta tayo ng verse 2. Iyan po ay metaphor of aging. Hindi po yan talagang aktual na matanda. Metaphor. Ano ibig sabihin? Ginagamit po niya ang magiging sitwasyon o buhay ng matatanda o ng pagiging matanda. Bago ka dumating doon, alam mo na kasi sinabi na sa iyo ng Panginoon. That's why metaphor. Okay? Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalit pagkatapos ng ulan. Duin mong metaphor yan, Diyos ko tayo. Napakatalinghaga. Okay. Nakaranas mo ba kayo ng brownout? Blackout? Hindi ko nga maintindihan ng mga Pilipino, ang galing mag-invento eh. Nawalan ng ilaw sandali, brownout. Nawalan ng ilaw ng matagal, blackout. Eh, nabuhay siya ng walang ilaw. Anong tawag doon? Bulag. Huh? Kasi brown, mas light kasi ang brown kaysa black, di ba? Sa kaalawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay mga nginginig. At ang mga malalakas na lalaki ay mapapayukod, kukuba, ibig sabihin. Bakit? Humihina na yung gulugod eh. So, by contemplating on this metaphor, binigyan ka na ng whole idea ng Diyos. Bata ka pa, inilagay ka na sa sitwasyon ng matanda. Kasi habang bata ka, hindi mo iisipin ng matanda. Di ba, Lelen? Hindi ka nag-iisip na tatanda ka agad, di ba? Kaya nga ang tanong doon, that's why we go back to Psalm 119 and we begin by discussion in zeroing the problem. How? How can a young man keep his way pure? Ang ibig sabihin ng keep his way pure is undivided heart. Yung purity. Undivided heart.
At ang training, mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, ang training ng mga bata bago pumasok sa mas malalim na engagement sa buhay at the age of 3. 3 years old. That's why malalim sa kanila ang aral. Napakalalim sa kanila ng aral. Hindi nila pwedeng ihiwalay ang buhay nila sa Torah. Eh tayo naman, ang hilig natin, Toro. Nanunuwag tayo eh. Yung Torah, kasulatan yun sa kanila. Kaya tayo, masyado tayong tulolo. Kasi tayo, Toro. Mabusan akong Toro. Diba? Eunice, Toro. Ha? You study the Word of God thoroughly. Ang lungkot nyo kasi. Papasko na eh. Pumasok na tayo sa kalahating buwan. Papatugtog na nga ako ng Christmas carols. Sino pinakamatanda sa atin dito? Ako, siguro. Hindi, si Dang. Ilan taong ka na, Dang? 63? Sus Maria Joseph. Mas matanda pa pala ako sa iyo. Ilang 63 anong buwan? Anong buwan ka pinanganak? May? May. Ah, okay. Wala na bang matanda ditong lalaki? Ah, si John, mukhang matanda. Sa stress. O, ito si Val. Tawa-tawa lang, pero stress na to. Sabi nga niya, hindi ka napapasin pa, sir. Wala nga ako pambayad ng kuryente. Papasinin ka pa. Tama, nanumbat pa. Kaya, ang sarap makinig eh. Ang salita ng Diyos. Huwag mo sabihin na ikaw ay hindi tatanda. Huwag. Kasi ang pagkain, huwag mong galawin, 3 araw, panis na yan. Therefore, corruption is real. Huwag mong tawanan, kaya nga, how can a young man keep his way not being corrupted? Meron akong isang nakitang ilustrasyon, may tumubong isang bulaklak sa minahan ng coal. Alam niyo ba yung coal? Uling. Pero ang bulaklak niya, puting-puti. How can that flower, flower. Ang mga Pilipino kasi, flower! Ay, mas a flower! Or flower! Ano ba yung flower? Harina! So, tingnan mo ang paraan ng Diyos upang ipanatiling malinis ang bulaklak niyang puti. Pero tumubo siya sa minahan ng uling. Take that for example as an illustration. Nandito ka sa mundong corrupt. How can you not be corrupted? And that is the challenge. That is the problem. How? Pero hindi ka naman iiwan ng Panginoon na how di Carabao batutin. Pakiano nga yung verse 9 ng Psalm 119. Balikan po natin yon for a while. Na-enjoy po akong tignan ng mga mukha ninyong parang tuliro. Ayan. Hindi. Psalm 119 verse 9. Yung kaninang diniscuss ni Pastora Dulce. Ayan. Nagtataka ako dyan, bakit hindi ginamit ang dalaga eh? Bakit binata? Di ba kayo nagtataka? Patriarchal po kasi ang mga Hudyo. Ibig sabihin, makalalaki. Kaya bihira ang bading doon. Joke lang. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Pag sinabi kasing binata, hindi po nangangahulog ang lalaki lang. Halimbawa, meron kang babaeng hindi kilala. Ano ang pagbati o ano ang tamang pagtawag sa kanya? Good morning, binibini, di ba? Dahil hindi mo siya kilala. Pero kahit may asawa na siya, pag binati mo siya or magbibigay ka niya ng salutation, lagi pong binibini.
Hindi ho ba binabae. Bini-bini. Okay? So, hindi po yan per se sa mga kabataan. Pero, dahil nga si David ay nagdaan sa pagiging bata, marami po siyang pinaggagawa na hindi po tama. Lalong-lalo na si Haring Solomon. Okay? So now the question is, paano, balik. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Nangangahulugan mga kapatid, meron kang responsibilidad. Keeping your way pure doesn't depend on someone. But it depends solely doon sa sasabihin ng Biblia mamaya. Binanggit ko na nga, Biblia. So yung kanyang daan, life. How can a young man keep his way pure? Paano mo ipananatili na ang buhay mo ay hindi nakaayon sa takbo ng mundong ito? Romans 1 and 2. 12:1 and 2, di ba? Do not be conformed to the pattern of this world. At mga kapatid, yung conforming, hindi po madaling ibaliwala. Because in many ways, we are not only conforming, we are compromising. Okay? So the question remains, how? Pero hindi po mananatiling problem yan. Pero dadaanan po natin. So how can a young man keep his way pure? Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Ito ang sagot. The prescription. Kung naniniwala kayo sa doktor, mas maniwala kayo sa doktor ng kaluluwa, hindi sa doktor ng katawan. How easy for us to believe all what the doctors would prescribe. You take, kaya nga merong RX. Ang ibig sabihin po is you take. No? 3 times a day. So magtatanong ka, magkano po isang botelya? 5,000. Ay, ang takip na lang po, ibibilhin ko. Takip na lang. Kaya sabi ng doktor 3 times a day for 1 week. Ilang kapsula yon? 21. No, di ba? 21. Ang ginawa mo sa 21, nagsugal ka, 21. So, what is the prescription? Sa pagdinig, doon, ayon sa iyong salita. Babalik ka doon sa sinabi ni Pastora, Deuteronomy chapter 6. No? Kasi trabaho ng mga magulang na magsalita, hindi magdadakdak, hindi mambulyaw, kundi magpangaral. Yung pangaral na nakaangkla sa salita ng Diyos. And the responsibility ng mga anak is to hear diligently. Kahit mahirap yan, you need to hear it diligently. Sa pagdinig, doon ayon sa iyong salita, na sinasalita ng iyong mga magulang. Next. Hinahanap kita ng aking buong puso. O, ikaw pa rin yan. Magdidinig ka, maghahanap ka. Sa paanong paraan ka maghahanap? Buong puso, hindi po kalahati. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung kung meron ka lang panahon. Dahil ang medisina, kapag ibinigay sa iyo, you need to take it religiously. If the doctor says, you take this medicine 3 years, 3 times a day, walang patlang, kahit okay ka na, tuloy mo pa rin ang gamot, sapagkat yun ang sinabi ng doktor ng katawan. Paano sinabi ng doktor ng kaluluwa? Pray without ceasing. Always giving thanks. Even in the hardest times, because that is God's will for you. Gusto ba ng Diyos na mahirapan ka lang per se? No! Sapagkat sa paghihirap, kung matino ang pag-iisip mo, habang nahihirapan ka, kayo kakakapit? Sa Bombay? Of course, hindi.
Kapag nahihirapan ka na, wala ka nang tatawagin. Lalo kung naghihingalo ka na. Di ba ang unang mamumutawi sa'yo? Ang mana ko, ang mana ko, ang mana ko. Di ba? Wala kang ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. You can hide from God, but you cannot get away from God all your life. Tingnan nyo si Jonah. Di ba nagtago siya? Saan siya nagtago? O sa saya ng nanay niya, di ba? Sa ilalim. Sa ilalim, pinakailalim ng barko. Dahal. Yung dahal. Ano ba yung dahal? Mura. Dahal, mura. Hindi nakuha. Ewan ko sa inyo. Ano sabi ng kapitan? Ano ba nangyayari sa atin? Bakit ba tayo nagkakaganito? Manalangin nga kayo sa mga Diyos ninyo? O lahat ba nakapanalangin na? Ay, opo! Sabi ng mga tripulante, nananalangin na po kami. Aba, teka muna, sandali. Meron pa po palang isang hindi nananalangin. At ewan ko lang kung nananalangin. Meron po kasing tao doon natutulog sa pinakamababang lugar ng ating barko. Abay, pinuntahan ng kapitan. Ginising. Oy, iho, ikaw ba'y nakapag-pray na? Abay, tumawag ka sa Diyos. Mamamatay tayo dito. Sino ka ba? Saan ka ba galing? O di nagtapat na ngayon si Jonah. Tatakot ngayon yung kapitan. Ano tong ginawa mo? Hindi yun born again, ha? Ano tong ginawa mo? Binahamak mo kami. Anong sabi ni Jonah? O sige, para matigil na kayo, kapitan, hagis niyo ako sa tubig. Eh, palibhasa, may pagmamahal sa buhay ng tao, hindi sinunod si Jonah. Ay, lalong nagalit ang dagat. Wala nang choice yung kapitan. Itapon na yan. Itinapon sa dagat. Nilulun siya ng dagat. Pero napakabait talaga ng Diyos. Nilulun siya ng dagat, pero nilulun pa rin siya ng isda. Eh, hindi naman ho, balyena yung sinasabi. Akala lang natin, balyena kasi na pinakamalaki eh. Eh, ang balyena ho ba, isda? Hindi naman eh. Mamaw yun. Di ba? Nung bata kami, kapag tinatakot kami ng mga magulang namin, sige, may mamaw dyan. Kaya na hindi na maalis-alis sa isip ko yung salitang mamaw eh. O, nakakita na ba kayo ng mamaw? Huwag na kayo lumayo. Tumingin kayo sa katabi ninyo, kanan kaliwa. Anong mukha? Mukhang miyaw-miyaw. Hindi mukhang mamaw. Ang bilis naman ng 30 minutos. Diyos ko, parang di pa nag-iinit ang dugo ko. The remedy, the prescription, the answer is, hinahanap kita ng aking buong puso. Oh, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Pero ayaw natin inuutusan tayo, di ba? Isang member po natin doon sa Quezon, nabuisit sa kauutos ni Pastor. Anong utos ni Pastor? Manalangin, magbasa, mag-aral. Abay na puno, umalis! Umalis! Dami-dami namang utos! Mga taga-Quezon talaga, ang hirap utusan eh. Sabi magbasa ng Biblia, ang bot! Oh, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Mga kapatid, kung seryosohin lang natin yung tatlong mga talatang yan, meron tayong kalalagyan eh. Una, alam ba talaga natin may problema tayo? You have to face the truth, not just the reality, but the truth. All of us should be standing by the truth, not reality. Truth. Nasabi po ng Biblia, I am the way, the truth, not the reality. I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So may prescription. Next. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso, huwag ako magkasala lamang. Power! The problem, the prescription, and the power. Yan pa, tatlong talata pa lang yan, mga kapatid, katalo na tayo. Hindi tayo binobola ng Biblia, may problema.
At hindi rin po tayo iniiwan ng Biblia na lulutang-lutang. May prescription. At lalong hindi tayo iiwan ng Biblia ng walang kapangyarihan. Power! Power! Dalawahin mo pa, powers! Ang linaw, di ba, mga kapatid? Sabi doon, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso. Hindi po sa nguso. Hindi po yan pagalingan sa Biblia. Number 1 is always accountability, responsibility, and your willingness to obey. No matter what. At ano ang expectation? Ano ang result? Sa pag-iingat mo ng salita ng Diyos sa iyong puso, ano ibig sabihin ng iniingatan sa iyong puso? Sinusunod mo. Hindi mo lang kinakabisado, nilalakaran mo. So how can a young man keep his way? Or hakbang? Or buhay? Or lakad? Ayan o. Pag-iingat. The Lord is always reminding us to be very, 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 very careful. There is power not only in the tongue, but there is more power in the word professed by the tongue. Kung bibitawan mo ang salita ng Diyos, may kapangyarihan ng dila mo. Kaya yung paggamit ng salita ng Diyos, may konteksto. Hindi mo lang siya bibitawan dahil inaayon mo sa sitwasyon mo. No! The Word of God will not align itself to your situation. It will never align itself. But you must align to the Word of God. No ifs, no buts. The only thing for a young man to keep his way pure is for the word to be kept and obeyed and diligently, religiously obey the word of God. Kaya ang sabi diyan, kaya nga kolon, mga kapatid, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yung magagawa mo sa lipunan, nagsimula ka muna magkasala sa Diyos. First and foremost, kapag nagkasala ka, ang Diyos ang suspension. Siya yung shock absorber. Kaya nga may God's wrath. Alam niyo ba yung wrath? Yun po yung kinakain ng pusa. Parang hindi kayo makapaniwala. Hindi ko. Wrath. Puot. Puot. Ano ba sa Bisaya yung puot? Galit. Ano sa Bisaya yung galit? Ha? Ay, puot na lang ako. Ang pangit pala. Puot na lang. Ang ganda na nga eh. Pinapangit pa. Ano? Kalagot? Kalagot? Hindi nga, totoo ba yun? Yung puot, kalagot? Kapuot. O, kapuot. Sa'yo, kalaot. Pero pareho kayong Bisaya. Bakit iba yung Bisaya mo, iba yung Bisaya niya? Ha? Pero pareho kayong taga Quezon, di ba? Hindi. Yung nanay ni ano? Oh. Pedros? Ah, okay. Sige. Talo na ako. Kalagot, tsaka kapuot. Kapungot. 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 Pangit, pangit din. Pangit din. Puot na lang, sige. Ay, joke lang po. Ang ngayon, mga kapatid, ay sa akin naman dagdag lang, wala pa po ako. Conclusion po ako eh. So sa linggo, si Pastor Joe po ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Palay nga ang tawag sa akin, hindi ko sinasagot eh. Gusto ko mamoblema siya. Kasi bago siya tumindig dito magtatanong sa akin yun, ay hindi ko siya sinasagot. Kaya umiikot na ang ano nun, tumbong. Pero mamaya siya tatawag yun. Anyway, dalawang pastor na po ang kanya napakinggan. Si Pastor Bal at saka si Pastor Dulce. Pareho may problema yan.
Okay? Ang problema ni Pastor, maliit ang bahay. Ang problema ni Pastor Dulce, yung nanay niya. So, parehong may problema. Pero dahil may problema sila, at kahit pa nga may problema sila, kailangan nilang tumayo at magpahayag ng salita ng Diyos. Ako rin po may problema, mga kapatid. Dalawa pa lang yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung kotse ko ang mahal. Diyos ko. So the Lord will provide. Meron po tayong kanya-kanyang problema. I'm not praying na yung problema alisin sa akin ng Panginoon. No. I'm praying na, Lord, sustain me with your power and endurance. Okay. Tanong ko sa inyo bago ko magtapos. Yung bang mga problema nyo, nasolusyonan na? Sigurado kayo? Kasi kapag sinabi nyo nasolusyonan na, hindi na yun babalik sa inyo. Nasolusyonan na eh. Unang problema nyo, pera. Sabi nyo nasolusyonan na. O, kumusta kayo mga kapatid? Ay, oo nga. Oo nga, ano. Eh, pinapasaya ko lang naman po kayo. Irrelevant po yung ano ko. Kaya nga tinatanong ako ni Presi, ikaw magkukonklusyon. Akala ko magkukonklusyon kay Dulce. Sabi ko, hindi na, kahit hindi na. Eh, sino sa last Sunday? Yung pala ang conclusion. Kasaya ko mga kapatid, nakita ko kayo dahil lakas ng ulan sa amin. Dito ho ba umulan din? Bumaha? Sa ibang lugar bumaha eh. Okay? Sumapalad po tayo dahil hindi pa tayo nalulunod. Tandaan po natin na yung sinulat ni David ay bunga hindi po ng kasiyahan. Matinding pagsubok sa kanyang buhay mula pagkabata. Tingnan nyo while he is... Naku, hahaba pa ako. Kilala nyo si Haring Saulo? King Saul. Hindi ko Saulo. Kilala nyo si Haring Saulo? Ay, kilala nyo ba talaga? Can I hear... Yes? Yes. Bakit ang hina? Kilala nyo ba si Haring Saulo? Ang hina pa rin. Kilala nyo si Haring Saulo? Lalong humina. Katatakot kayo, no? Kilala nyo si Haring David? Bakit mas medyo malakas ng konti kay David? Kilala nyo si Haring David? Natutuwa talaga ako sa church nito. Tuwa ako. Nung pumasok kayo, ingay-ingay nyo, nung tinatanong kayo, yes. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pahirap. Ang hirap itaas ang kamay. Okay. Alalahanin nyo si Haring Saulo nung siya ay inaalihhan ng masamang espiritu, naninibat. Di ba? Anong ginagawa ni David? Tumutugtog. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Tumutugtog. Ikaw ba gusto mo tumugtog sa harapan ng isang taong inaalihhan ng masamang espiritu? Ako nga, pag galit si Presi, lumalayo ako. Hindi pa inaalin ng masamang espiritu yan. Espiritu pa lang. Malalaman pa lang kung masama o mabuti. So, from those experiences, mga kapatid, came wisdom, karunungan. Ang pinaka-goal ng problema ay magkaroon ka ng malalim na karunungan. And for you to endure trials, temptation, and whatnot, you can only do that by clinging to the Word of God. At ang sabi nga ni David, your Word, yun ang paboritong verse ng panganay ko si Claire. Yung your Word I hide in my heart so that I may not sin against you. Kasi tapos po ng oracle si Claire. Lahat kayo, di ba, oracle? Dumaan kayo sa oracle? Si maliban kay Ezekiel. Saan siya? Sa Matyo.
Kaya nagpapasalamat po ako na kahit pa nga meron po tayong mga kinakahanap sa ating mga buhay, mga kapatid, nandito pa rin tayo. At yun po yung panalangin ko kanina. Sabi ko, Lord, dalhin mo yung mga kapatid sa bahay na sambahan at punuin mo kami ng kagalakan. Medyo tinanghali na po ako ng gising kanina. Hindi pa ako nakakabawi doon sa gastos, sa pananakit ng katawan. Pag nakikita ko si Emerson, naalala ko, kung laki ng gastos, Emerson. Tsaka si John, itong dalawang to. Joke lang. Tayo po lahat tayo tumayo. Dadako po tayo sa panalangin ng pasasalamat. At pagkatapos po nito ang ating pagbibigay,